So, habang nagme-messenger nga ako, ay may nakita na naman akong lumabas na bagong ads. At dito, syempre napaklik agad ako. Nagpapautang daw ng 80,000 pesos at pwede daw bayaran ng 91 days, 120 days, at 150 days gamit lang ang isang card or ID. Ayan, mabilis daw na loanan, kaya reviewin natin tong loan app na to. Ito din ay may 4.9 na ratings. O, diba? Napakataas. Kaya, ayun, umpisahan na natin yung pagre-review. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking Gcash giveaway every month yan at sa aking dalawang cellphone giveaway. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated dito sa mga ina-upload ko at huwag mo kong kalimutang i-PM sa aking Facebook page para maisali agad kita. At itong re-reviewin nga natin ay ang Speed Peso Credit Mabilis Loan. So kung na-try nyo na itong loan app na to, ay i-comment nyo na din dyan sa may ibaba kung naaprubahan ba kayo, magkano yung natanggap nyo. At if ever man na hindi kayo agad nakapagbayad, i-comment nyo na din dyan kung naka-receive ba kayo ng iba't ibang klaseng pananakot para lang kayo ay mapagbayad. So, ayun. At chinek ko nga kung talagang naka-register sila sa may SEC. Yes, naka-register naman, pero hindi ibig sabihin nun super legit na to. Kaya mas okay na. Silipin muna natin itong application process at kung totoo nga ba itong ino-offer nila na 80,000 pesos. So, ayan, nakapag-login na ako at ito yung pinaka-homepage nila. Maximum amount daw is 30,000 pesos at 121 days yung pagbabayad at may 0.05% per day. Yan, no collateral required, fast review, simple process at high approval rate. Ibig sabihin, lahat kaya nung nag-a-apply dito, halos lahat ay naaprubahan. So, yun, malalaman na natin ngayon. At eto nga, yung mga sinagutan ko dito, hindi ko na iisa-isayin sa inyo. Ayan, i-post nyo na lang itong video na to para makita nyo din. Kaso dito, nahirapan nga ako sa may pagpipicture doon sa may ID at sa may facial verification kasi kailangan talagang, ayan, hindi siya blurred at super linaw. So, ayun, medyo natagalan lang ako doon. At next is, sa may work information nga pala, dito kailangan lahat meron din. Merong company name, address, phone number. Syempre, yung monthly salary mo at payday. Kaso lang, eto agad yung nakita ko sa may working experience, meron agad more than. Yan, more than 5 years na dapat ay more than 5 years. Ayan, napakadami ko nakikita ang all na ganito, yung working experience nila. So, alam na natin. Ayan, meron na tayong idea kung ano nga ba itong loan app na to, maasahan nga ba or hindi. At eto na nga. Ayan, emergency contacts nga pala 3. So, ito na yung pinaka-exciting part. Ito na yung pinaka-loan details. At ako ay naaprubahan nga lang naman sa may 2,000 pesos at walang interest, walang other fee, pero bawing-bawi sa may service fee. Kaya ayun, ang marireceive ko na lang dito sa may 2,000 pesos ay 1,200 pesos. At yung payment plans naman or yung pagbabayad is mahahati daw sa may 2 date. Yung date lang ang hahatiin nila pero hindi totally yung hati ng bayad ng amount nga na inutang mo. So dito, sa unang pagbabayad pa lang, ang bibigay mo na is 1,980. At sa pangalawa is 20 pesos na lang. O, diba? Ang tagal mong babayaran yung 20 pesos. So dito, ngayon pala sinasabi ko na sa inyo, huwag nyo nang itry. Kung ako sa inyo, mas pumili na lang kayo dun sa may mga pinaka-legit, sa mas legit talaga, kagaya ng Tala, Bill is, ayan, One Hand, S-Loan, J-Loan, at Maya. So, yon, itry nyo muna doon. Kung maaprubahan kayo doon, doon na lang. Kasi dito, ang laki ng makakaltas talaga. Kung kailangan mo 2,000 talaga, ay hindi mo to makukuha ng pinaka-full amount. So, dito sa unang pagbabayad nga is lumalabas nga na 6 days lang. So, hindi siya 7 days. Ayan, dapat dito kung kukuhanin mo man, on or before 6 days, dapat ay mabayaran mo na. Kasi for sure, makakatanggap at makakatanggap ka din dito ng iba't ibang klase pananakot kapag nag-try ka dito sa may app nila na to. Pero dito, buti na lang sa setup mayroong account cancellation at nung tinry ko nga na i-cancel itong aking account is, ayan, nung i-register ko ulit yung aking phone number, bumalik ako doon sa may pipili ng ID. Ibig sabihin, ayan, nawala yung mga pinaglalagay ko na personal information ko. Hopefully, na matanggal talaga. Since hindi naman natin ipinagpatuloy yung paglo-loan dito sa kanila. At nag-search nga ako online kung ano pa yung ibang naranasan ng mga ibang nakagamit na dito sa may loan app na to. At wala naman ako nakita. Pero, ang pinaka-consequence nga lang na matatanggap nyo kapag kayo ay hindi agad nakapagbayad is yun nga, maaaring makatanggap kayo ng iba't ibang klaseng pananakot. Maaaring marami sa inyo yung tumawag na cellphone numbers, iba't ibang numbers talaga. Mapa-text man yan or mapa-tawag man yan.
Kaya ayun, kung hindi nyo talaga kayang bayaran doon sa may due date na nakita nyo, is better wag nyo na lang ding i-confirm or i-submit yung pinaka-confirmation nga na talagang tinatanggap mo kahit na nakita mo na yung pinaka-loan details. So that's it for today's video. Kung meron pa kayong gustong ipa-review na bagong labas na loan app, ayan, para hindi na din kayo mahirapang mag-apply at sa dulo hindi naman talaga pala kayo matutulungan, ayan, comment down below kung anong ola yan at re-reviewin ko yan para sa inyo. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!